Martial law sa Pilipinas ang kasaysayang hindi dapat makakalimutan. Kung hindi mo pa alam ang buong kwento tungkol sa martial law sa ilalim ni Ferdinand Marcos, baka ikagulat mo ang mga maririnig mo sa video na ito. Dahil ang kasaysayan ng martial law ay hindi lamang tungkol sa isang deklarasyon. Ito ay kwento ng kapangyarihan, takot, pag-aresto, pagbabago sa pamahalaan, paglaban ng oposisyon, at mga pangyayaring hanggang ngayon ay pinag-uusapan at pinagtatalunan. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit idineklara ang martial law? At paano nito binago ang Pilipinas? Balikan natin ang kasaysayan. Noong ika-21 ng Setyembre taong 1972, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation No. 1081 na nagdedeklara ng martial law sa buong Pilipinas. I have proclaimed martial law. Gayunpaman, sa publiko, inanunsyo ito noong ika-23 ng Setyembre. Ipinahayag ng administrasyon na kinakailangan ng martial law dahil sa lumalalang kaguluhan, armadong rebelyon, at mga banta sa seguridad ng bansa. Ngunit kasabay ng deklarasyon ay dumating ang napakalaking pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Ang pag-aresto sa mga kritiko. Matapos ipatupad ang martial law, maraming personalidad na itinuturing na kritiko o kalaban ng administrasyon ang inaresto. Isa sa mga pinakakilalang pangalan ay si Benigno Ninoy Aquino Jr. Si Ninoy ay isa sa pinakamalaking kritiko ni Marcos at kabilang sa mga personalidad na ikinulong matapos ang deklarasyon. Kasabay nito, maraming aktibidad sa politika ang pinaghigpitan. Ang media. Isa rin sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagkontrol sa mass media. Maraming pahayagan, istasyon ng radyo, at telebisyon ang ipinasara o napailalim sa kontrol ng pamahalaan. Dahil dito, naging limitado ang mga impormasyong maaaring malayang mailathala o may palabas sa publiko. Para sa mga taga-suporta ng administrasyon, kinakailangan ng kontrol upang mapanatili ang kaayusan. Para naman sa mga kritiko, naging paraan ito upang patahimikin ang oposisyon. Mga paglabag sa karapatang pantao. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng kasaysayan ng martial law ay ang mga ulat ng paglabag sa karapatang pantao. May mga naitalang kaso ng arbitrary arrest, torture, detention, enforced disappearance, at pagpatay. Maraming pamilya ang nawalan ng mga mahal sa buhay. At para sa mga nakaranas nito, ang martial law ay hindi lamang isang kabanata sa libro. Ito ay bahagi ng kanilang personal na buhay. Mahalagang tandaan na magkakaiba ang mga karanasan ng mga Pilipino noong panahong iyon. May mga nakaranas ng takot at pang-aabuso, habang mayroon ding mga Pilipinong nagsabing nakaranas sila ng higit na kaayusan at seguridad. Ang bagong lipunan. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, itinaguyod ang konsepto ng tinatawag na New Society. Layunin itong baguhin ang sistema ng pamahalaan at lipunan at magpatupad ng mga reforma sa ekonomiya, edukasyon, infrastruktura, at iba pang sektor. Ngunit habang ipinapatupad ang mga programang ito, nanatiling kontrobersyal ang lawak ng kapangyarihang hawak ng Pangulo at militar. Noong ika-17 ng Enero taong 1981, formal na itinaas ni Marcos ang martial law. Ngunit hindi ibig sabihin nito na agad nawala ang lahat ng kapangyarihang nabuo sa ilalim ng martial law. Nanatiling makapangyarihan ang administrasyon, at nagpatuloy ang mahigpit na kontrol sa politika. Noong ika-21 ng Agosto taong 1983, pinaslang si Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Manila International Airport matapos siyang bumalik sa Pilipinas. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng napakalaking galit at pag-aalsa ng damdamin ng publiko. Lumakas ang oposisyon, lumawak ang mga protesta, at unti-unting lumalim ang krisis ng Administrasyong Marcos. Noong Pebrero taong 1986, nagkaroon ng snap presidential election. Nagkaroon ng malawakang kontrobersya sa resulta ng halalan. Pagkatapos nito, nagsimulang magtipon ang napakaraming Pilipino sa EDSA. Sa loob ng ilang araw, milyon-milyong tao ang lumahok sa tinatawag na People Power Revolution. At noong Pebrero taong 1986, tuluyang natapos ang mahigit 2 dekadang pamumuno ni Ferdinand Marcos. Umalis siya sa Malacanang at nagtungo sa Hawaii. Si Corazon Aquino naman ang naging Pangulo ng Pilipinas.
Ang martial law ay isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Para sa ilan, ito ay panahon ng disiplina, kaayusan, at mga proyektong pangkaunlaran. Para sa iba, ito ay panahon ng autoritarianismo, pagkawala ng kalayaan, at malubhang paglabag sa karapatang pantao. At dahil magkakaiba ang mga pananaw, mahalagang pag-aralan ang mga dokumento, testimonya, at mga pangyayaring aktwal na naganap. Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang nangyari. At higit sa lahat, kung paano natin matututunang huwag nang maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan.